guys, samahan nyo muna ako. Mag-grocery lang ako ng konti. Bili lang ako ng konting gulay. And then wala na rin akong tubig eh. And magtatapon na rin tayo ng basura. Kasi ano, puno na yung basura ko. Kanya-kanya kasi kami ng tapon dito ng basura. At the same time, wala na rin akong tubig. Alam nyo naman, nagkakargalan tayo ng tubig dun sa ano, sa refilling station. Dadaan ko lang tong basura ko. And then agaw lang ako ng konting grocery. Actually mga gulay lang kasi marami pa naman akong groceries eh. Bale ano lang, kasi yung gulay hindi ako makapag-stock ng marami dahil masisira. So pakonti-konti lang yung bili ko ng gulay. Pero yung groceries tambak na. Well, kaka-email nga lang pala sa akin nung IRCC. Kasi doon sa kulang kong requirements, which is sa ibang vlog ko na lang i-discuss sa inyo. Kasi may gusto sana akong i-share sa inyo. Actually, kadalasan di ba ako yung nagbibigay sa inyo ng mga tips and advice and ideas. So ngayon, baliktarin natin dun sa mga subscriber ko. Alam ko, madami akong subscribers dito na matatagal na dito sa Canada. Yung iba mga 20 years na, 30 years na, mga nagme-message naman sa akin, nagko-comment na kung gaano na sila katatagal dito sa Canada. Gusto ko sana kasing itanong sa inyo at ma-share na rin sa inyo regarding dun sa ECPR na madalas na nababanggit dito nung mga nung mga kababayan nating Pilipino. Nung dumating po kasi ako dito, meron silang mga kasabihan. Hindi naman kasabihan, parang ang tawag nila dun bukang bibig na gusto mo ng ECPR ganon. And then kwentuhan lang tayo kasi mag-grocery lang naman ako. This is just a normal day na gusto kong ma-share sa inyo para kahit papaano magkaroon kayo ng idea, especially doon sa mga paparating pa lang dito. Nung bago po kasi ako dating dito, may mga nagtatanong sa akin, gusto mo bang ma-PR? Even ako, hindi lang ako, yung ibang mga kasama ko ganun din. Tinatanong sila, may pamilya na ba kayo? May pamilya ka na, ganan-ganan. May asawa ka na, may anak ka na, ganan. Gusto mo ba ng ECPR? Ganan-ganan. And then marami akong ka-Pilipino ditong na-encounter. Hindi lang doon sa mga ka-work ko. Kasi di ba nabanggit ko nga sa inyo po dati na ipinapasa kami sa ibang company para magtrabaho sa ibang kumpanya, which is hindi naman naming company yun. Ibang trabaho na yung ginagawa namin. Although same lang, malalaki na yung inuhuli doon sa una kong trabaho. Ngayon, may mga nakapag-share sa akin na kababayan natin. Ito yung mga share nila sa akin. Kung gusto mo daw ditong ma-PR sa Canada, kaya nga po magtatanong ako doon sa matatagal na kung anong masasabi nyo doon sa mga madalas na sinasabi sa akin ng mga kababayan natin Pilipino na ganito, ganyan daw yung gawin, ganun. Sabi nga nila, kung gusto mo ma-PR dito ng mabilis, kasi yung iba, ang tagal, yung mga iba pong na-encounter ko dito, may 3 years, 4 years, 5 years, 6 years na hindi pa PR. Tapos yung sa ibang company na nagso-support kami, na tulong kami para gawin yung trabaho nila, 6 years, 7 years sila bago na PR. So may mga dinatnan po ko ditong mga kababayan nating Pilipino, madalas nilang nababanggit, gusto mo ng ECPR. And then I don't know kung biro, pero madalas kasi bukang bibig na nila paulit-ulit na nga lang minsan hindi ko na masabing biro, parang seryoso na talaga. Sabi nga nila, gusto mo ma-PR dito, maghanap ka na ng PR na kababayan natin, mga babae, ganun. May mga kaibigan silang babae dito na parang nililigawan, ganun, na PR na. Sabi ko, ano yung ganun kadali? Kakausapin mo, PR ka na, ligawan kita. Paano kung di mo mahal yung tao? Paano kung di mo gusto yung tao? Dahil lang sa PR? Parang sa totoo lang po hindi ako magmamalinis. Pero sabi ko parang ayoko ng gano'n na. Ang gusto ko kasi yung parang pinaghirapan ko.
para kasi sa akin isang achievement na makuha ko yung PR dahil pinaghirapan ko at hindi ako nang gamit ng ibang tao. Ngayon, may mga kababayan tayo dito na yun nga yung isinasuggest nila. Gusto mo ng ECPR, maghanap ka dito nung liligawan mo na PR na, para maging PR ka na din. I don't know how it works, kung kasi ang alam ko hindi naman agad-agad kung nagpakasal kayo PR ka na rin dahil PR yung pinakasalan mo Ang alam ko may proseso po yan parang kailangan makita, ma-verify na nagsasama kayo. Hindi lang dahil nagpakasal kayo kinabukasan PR ka na, hindi ganoon ang alam ko. Hindi ko pa masyado na pag-aralan yan Kaya nga po humihingi ako ng opinion doon sa mga subscribers ko na matatagal na dito sa Canada. Dahil alam ko madami kayong matatagal na dito sa Canada kumpara naman po sa ilang taong ko pa lang dito. Ngayon, sabi nga nila sa akin ganito, maghanap ka ng PR at pakasalan mo, ganon. Ngayon, isinasuggest din nila dun sa mga kasamahan ko at even sa ibang kakilala ko na may mga pamilya na sa Pilipinas. Sa lahat sa amin, isinasuggest nila, gusto nyo kausapin nyo muna yung mga asa-asawa nyo, maghihiwalay muna kayo. Sabi ko, paano yun? Ganon. Ang mangyayari daw, padadalan daw ng divorce letter sa Pilipinas, ma-receive man o hindi nung asawa nila sa Pilipinas, ma-receive man o hindi yung divorce letter, pwede ka nang magpakasal dito. Sabi ko, ganon? Paano yun? Hindi na-receive pero pwede ka magpakasal dito. Yun nga po yung gusto kong itanong sa inyo. Kasi halos buti sana ko sa isang tao ko lang narinig Iba't ibang tao ko narinig yung ganong sistema na gagawin. Nang mangyayari, yung asawa mo daw sa Pilipinas, padadalan mo ng divorce letter, and then dito pwede ka nang magpakasal. Ma-receive man o hindi nung asawa mo sa Pilipinas, pwede ka na daw magpakasal dito. Sabi ko, paano yun? Parang ganon. Ngayon maraming nagsasuggest, hanggang sa pinahiram nga kami sa ibang company, may mga nakakasama din ako ibang Pilipino doon. Nagulat ako, yun din yung tanong nila. Sabi nila, PR na ba kayo? Ganan. Tapos yun din yung exact din yung sistema na sinasabi nila, na padadalan mo daw ng divorce letter, tapos pwede na kayo magpakasal dito kahit hindi pa kayo, pinadalan mo pa lang kahit hindi pa daw nare-receive nung nasa Pilipinas. Sabi ko, parang iisa yung sinasabi nila at saka nitong mga kakausap ko. Kaya sabi ko, pag ganun, pwede ka na magpakasal dito, pero kasal ka pa rin sa Pilipinas. Kasi sa atin naman hindi na-accept yung ganun lang. Kailangan talagang annulment. Di ngayon, yun yung mga suggestion nila, na padalan mo ng divorce letter yung asawa mo sa Pilipinas, pwede ka na magpakasal dito. Kaya sabi ko, may ganun pala. Hanggang sa may mga na-encounter na akong tao dito na Pilipino, kababayan natin. Actually, pasensya na, maraming tatamaan nito dito. Kasi marami talaga akong nakikilala dito na ganun, na may pamilya sa Pilipinas, and then may kinakasama dito, may mga pamilya na rin. Hindi ko na at personal kong kakilala, wala naman akong pinatatamaan. Pero gusto ko lang linawin, ano ba yung tamang sistema, yung sitwasyon na, kasi may nakasama din ako dati na ganun. Hindi ko alam ang istorya, pero ito'y base sa lahat ng mga nakasama ko, na siya yung madalas na pinag-uusapan, na nagkaroon siya dito ng isang temporary foreign workers na kinakasama. Pareha silang hindi pa PR, pero si lalaki naka-apply na ng PR. Ngayon, yung babae hindi pa din PR. To make the story short, nagkaanak sila dito, pero yung lalaki may pamilya sa Pilipinas. But still, nung nakuha niya yung PR, sabi nung mga kukunin pa din daw yung pamilya sa Pilipinas. Sabi ko, may kinakasama na siya dito, may anak na siya, then kukunin pa rin yung pamilya niya sa Pilipinas. So sabi ko, so that means kung pwede mo pa rin kunin yung asawa mo sa Pilipinas, so that means yung pa rin yung nakadeclare. And then may mga na-encounter pa akong mga kapwa nating kababayan dito na ganun nga yung ginawa. So parang nagka-idea sila, pinadalan nga nila ng divorce letter yung mga asawa nila sa Pilipinas, and then naghanap na dito ng bago. So yun nagpakasal na sila dito, nagkaanak na, and hindi ko na alam yung kasunod na nangyari kasi hindi ko na sila nakasama.
Hanggang sa may mga ganito ding sitwasyon, may na-encounter din ako ditong kababayan natin. Actually, kasal siya sa Pilipinas. Until now, kasal siya. Pero meron na siya ditong asawang puti. Canadian. Yeah, may puti na siyang asawa dito, Canadian. May anak na sila, may pamilya na siya dito. Ngayon, yung asawa niya sa Pilipinas, still kasal pa rin sila. And then, nabanggit niya sa amin na nagpapatulong yung asawa niya sa Pilipinas na kahit paano matulungan niyang madala lang dito. Kanya-kanya na sila, kumbaga matulungan lang madala dito para sila ay magkatrabaho. Pero still, ang magiging kinakasama pa rin ng lalaki yung Canadian. So sabi ko, marami palang ganung sitwasyon dito. Kaya nga po inihingi kong opinion ng mga subscribers natin na matatagal na dito. Kasi sabi ko, paano ba yun? Ano bang nangyayaring sistema nun? Kasi pwede kang magpakasal dito. Kasi may napanood din ako dito kay Rapi Tulfo eh. Yung boyfriend niya is nasa Taiwan. So pinadala niya ng pera. Yung babae nasa Canada. So ang plano nila, magpapakasal sila sa Hong Kong. Hanggang sa na-open niya doon na sabi ng babae, sa Serapi, magpapakasal sana kasi kami sa Hong Kong kasi hindi ako pwedeng magpakasal sa Pilipinas kasi married ako doon, hindi na-honored ng Canada. Ha? Sabi ko, so kasal si babae sa Pilipinas pero magpapakasal sila dito sa Hong Kong. So i-honored yun ni Canada para magsama na sila ng boyfriend niya sa Taiwan dito sa Canada. So ang daming gumugulo, ang daming tanong, paano bang nangyayari, paano bang sistema na gano'n? Ngayon, ito pa yung isang obserbahan ko na mga nangyayari dito. Kasi nga kalimitan gano'n, may isa din akong personal na kakilala, sa ibang province naman siya. Si babae, personal kong kakilala, kasal siya sa Pilipinas. And then siya dito, that time ay dumating is tourist. So palipat-lipat, cash job, wala siyang maayos na trabaho. I don't know exactly the true story behind of this, yung relasyon nila. So anong nangyari, nagsasama na sila nung lalaki. Yung lalaki dito is supervisor. So naging PR na yung lalaki. Siya is temporary foreign workers pa din. From tourist, naging temporary foreign workers siya. Nakakuha na siya ng LMIA. And then after that, nagsasama na sila ni lalaki, ganan-ganan. Ito lang yung natatandaan ko, sinabi niya, hindi pa siya pwedeng i-declare as common law nung lalaki kasi married yung lalaki and kailangan munang antayin ng lalaki na kunin yung pamilya sa Pilipinas para matulungan lang madala dito sa Canada. So pag na dito na sa Canada, i-declare niya na matulungan yung mag-ina niya dito sa Canada, madala. So pag nadala niya dito, i-declare naman niya yung kanyang girlfriend, yun nga, which is yung kaibigan namin, bilang common law. So ang mangyayari, yung common law niya magiging PR na rin kasi PR na siya. So gano'n na nga nangyari ngayon. Sila na ngayon na nagsasama nung lalaki, habang yung pamilya nung lalaki na dito na sa Canada, hiwa-hiwalay na sila. So marami pong ganyan na sistema dito. Kaya ko lang na-share sa inyo para may idea kayo. Kasi alam ko yung iba, marami nagtatanong po kasi sa akin paano daw yung ECPR. Hindi ko nga po alam kung ano ba yung ECPR na yun. Kasi sabi ko, ano ba yung ECPR na yun? Kasi hindi ko pa nasubukan yung ECPR na yan. Kasi sabi ko nga, pinipilit kong makuha yung permanent residency ng pinaghirapan ko. Although may mga kilala ko talagang tao dito na kumakapit sa, alam mo yung parang sa ibang tao. Meron nga, pasensya na doon sa tatamaan. Meron nga lalaki sa lalaki, ganun. May ginagawang biro, bigyan mo ako ng 10,000, pakasal tayo, mga ganun. Kanya-kanyang buhay, kanya-kanyang kapalaran, kanya-kanyang diskarte. Wala na tayong pakialam dyan kung paano tayo makakaraos sa buhay. Yun yung diskarte nila, wala tayong pakialam doon. Ang gusto ko lang malaman, paano po bang sistema, paano nangyayaring ganun na, at gaano katagal ba yung yung proseso. Kasi
Ang alam ko, pag once na kinasal kayo, hindi naman antimano, PR ka na rin kagad eh. Madaming proseso po yung pagdadaanan, hindi kagad na o dahil nagpakasal ka sa PR, PR ka na kagad. So yun lang sana yung gusto kong alamin. So kung may mga subscriber ako dito na may idea sa ganan, sana paki-comment down below po. Kasi para magamit din natin sa mga susunod na vlogs at may share natin doon sa ilan nating kababayan na nasa ganung klase ng sitwasyon. Oh, sana abot pa ako. Ay, salamat, bukas pa. Bili lang ako ng ilang bibili dito sa Pinoy store na to. So tapusin ko na siguro dito tong vlog na to kasi umuulan, didilim na. So baka hindi na makita mamaya liwanag dun sa pupuntahan ko. Kasi pupunta pa ako ng Superstore. Bumili lang ako dito ng ilang mga gagamitin ko pagluluto. So yun nga yung gusto ko sanang itanong. So kung may mga nakakaalam ng idea, bakit ganun yung nangyayaring sistema dito? Kasi sabi ko nga po sa inyo, wala naman tayong pakialam doon. I mean, wala tayong pakialam doon. Diskarte nila yon. What I mean is, gusto ko sanang malaman yung sagot para ma-share ko doon sa ilan nating kababayan na nagtatanong. Kasi ang dami ko nababasang comments na ganun yung ganung sitwasyon. So ako naman, hindi ko masagot. Pero may mga nakasama na ako na ganun yung naging sistema, ganun yung naging sitwasyon nila. Na yun nga, akala ko nung una kasi sa Taiwan lang yun nangyayari, yung pala pati dito sa Canada. At ang mas pwede mo nang pakasalan talaga dito. Kasi sa Taiwan talagang hindi, mapapauwi kayo. So yun nga po yung gusto ko sanang iklaro lang. So doon sa mga may idea, please comment down below. Doon sa mga kababayan natin na matatagal na dito sa Canada, baliktarin natin, ako naman ang magtatanong sa inyo. Kasi madami ako nakasamang ganyan yung sitwasyon nila. Para kahit papano, kasi ang daming naguguluhan paano yun, parang ganon. So yung iba walang ka-idea kasi nga wala naman kami sa ganong sitwasyon nila. So hope na kahit papano masagot yung mga tanong natin doon sa mga subscribers ko na matatagal na po dito sa Canada. So don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit papano alam ko tututukan to ng marami. So yung mga sagot makikita nyo yan diyan sa comments section. So dyan na lang tayo mag-usap-usap. So see you guys sa next vlog. Maraming salamat. I love you all. God bless. Bye bye.